Ngayon ay narito sa pag-aaral na ito. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang kalagayan sa mga nakalipas na mga panahon. Unang-una, ang ating paniniwala ay mayroong iisang Diyos. At yan ay paniniwala na dinala at tinaguyod ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya kahit mula sa lumang tipan hanggang sa panahon ng mga apostol. Sabi nga sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, the Lord our God is one Lord. Ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. Siya yung Panginoong Diyos at siya din yung isang Panginoon. Isaiah chapter 44 verse 8. Okay, basa mo mga kapatid. Sinabi ng Diyos na meron bang Diyos sa tabi ko? Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag kayong magtakot kung magsipagtakot man, hindi ko bagay pinayag sa inyo ng una at pinakilala. At kayo'y aking mga saksi, may Diyos ba galiban sa akin? Oo, walang malaking bato at wala akong nakikilala ko ba. Amen. Katanong po ng Diyos kung meron bang Diyos liban sa Kanya, ang sagot ay wala. Wala ibang Diyos. Sa aklat na Isaiah 45 verse 6, sabi niya, ako ang Panginoong Diyos, ako ang Panginoon, at walang iba liban sa akin. Sa maiksin salita, hindi na natin masyadong tatalakayin. Mayroong iisang Diyos, iisa lamang ang Diyos, at liban sa Kanya, wala nang ibang Diyos. Ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. At bago po ang kanyang pagkakatawang tao, ay ipinahayag niya sa kanyang propesya. Sa aklat ng Mikas, Kapitulo 5, talatang 2. Ito po ang sinasabi, ngunit ikaw, Bethlehem, Efrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng muda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupulong sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Mayroong pong prophecy na lilitaw sa Bethlehem at magpupuno sa bansang Israel na ang kanyang pinanggalingan ay mula nung una, mula nung walang hanggan. Kapag ginagito natin yung mula nung una, mula nung walang hanggan, yan po ay nakapatungkol na sa Diyos. Ito ay pinatutunayan sa aklat ng Salmos, talatang Kapitulo 90, talatang 2. Bago nalabas ang mga bundok, o bago ilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Amen. Itong lilitaw sa Bethlehem na magpupuno sa bansang Israel, ang kanyang pinanggalingan ay mula sa walang hanggan, mula ng una. At pininaw dito kung sino ito, siya ang Diyos. Siya ang Diyos. Ang lilitaw sa bansang Israel na magpupuno, ang pinanggalingan niya, siya ang Diyos. Ang kanyang pagka-Diyos o ang Diyos. Bakit ito po sinabing Diyos? Pagka-Diyos? Sapagkat ito ang parutuon ng banal na kasulatan. Aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 1. Nang pasimula, siya ang Berbo. At ang Berbo ay isa sa Diyos. At ang Berbo ay Diyos. Talatang 14, at nagkatawang tao ang Berbo. Ang Berbo ng Diyos ay nagkatawang tao. Ano po ba yung Berbo? Sa ating malinaw na salita ay salita. Ano pong ibig sabihin ng salita? Ang salita at ang nagsasalita ay iisa. At ang salita na ito ay nagkatawang tao. Ang salita ng Diyos. Nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Yan po ay pahayag ng banal na kasulatan. Kung ang Diyos o ang Berbo na nagkatawang tao ay tumahan sa gitna natin, malinaw na natupad na ngayon ang prophecy na siya na galing sa walang hanggan mula sa pasimula, bababa at magiging magpupuno sa bansang Israel. Nung siya ay bumaba, bababa pa siya na Diyos o siya ay bababa na tao. Kasulat po, John chapter 1 verse 14, at ang Berbo ay magkakatawang tao. Magkakatawang tao. Hindi magkakatawang tao at Diyos.
Wala tayong mababasa sa Biblia na siya ay magkakatawang tao at Diyos. Magkakatawang tao lamang, period. Yun ang ating paniniwala na kinakailangan mabigyan natin ng matibay at mahusay na kapaliwanagan. Ang Diyos mismo magkakatawang tao. Paano siya magkakatawang tao? Aklat ng Lucas, Kapitulo 1, talatang 25. Ito po ang sinasabi. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimas ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Amen. Ang kanyang pagkakatawang tao, sinabi ng anghel, si Maria ay lililiman ng Espiritu Santo. At ang sinabi ng anghel, at ang banal na bagay na nasa sinapupunan ni Maria ay tatawagin anak ng Diyos. So, ang Diyos na Espiritu na bumaba, papasok siya sa sinapupunan ni Maria. Sapagkat sinabi niya, ang Diyos magkakatawang tao. Ang Diyos magkakatawang tao. Para siya ay magkakatawang tao, pumasok siya ngayon sa sinapupunan ni Maria. At nung nandun siya sa sinapupunan ni Maria, ang tawag sa kanya, banal na bagay. Banal na bagay. Hindi banal na Diyos. Banal na bagay. Ang Diyos na Espiritu, naging banal na bagay na lamang. Gusto ko pong liwanagin sa inyo kung ano po yung banal na bagay na nandoon sa sinapupunan ni Maria. 1 John chapter 5. Ito pa ang sinasabi sa unang Juan 5, versikulo 5 hanggang 6. At sino ang dumaig sa sanlibutan, kundi yaong nananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo sa makatulbagay si Yesu Kristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Amen. Sino daw po ang dumadaig sa sanlibutan, kundi siyang nananampalataya, siyang nananampalataya si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi po sinabi rito na si Jesus ay sampalataya ng Diyos. Word by word, hindi tayo magdadagdag. Ang dumadaig sa sanlibutan ay siyang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Iba po yung anak ng Diyos at iba po yung Diyos. Yung nagkatawang tao ngayon, yung naging tao totoo, hindi Diyos yun. Yun ay anak ng Diyos. Yun ay anak ng tao. Ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Yung banal na bagay na nasa sinapupunan ni Maria, ang kanyang komposisyon ay tubig at dugo. Tubig at dugo. Hindi ko po ito aral. Aral po ito ng Biblia. Ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa makatwid ay si Jesucristo. Hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Malinaw po sa Biblia, hindi tayo magdaragdag. Yung banal na bagay na nasa sinapupunan ni Maria, tubig at dugo. Ang Diyos na Espiritu ay naging tubig at dugo. Hindi ko po ito aral, gaya ng paniniwala ng iba. Hindi ko po ito patotoo. Ito ay patotoo ng Diyos. Totoo po pa rin patotoo ng Diyos. Marami nang bumato, pero hindi nila kayang harapin yung pagkakato na kanilang ginawa. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat may tatlong, verse 7, at ang Espiritu ang nagpautuo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Verse 8, sapagkat may tatlong nagpapautuo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Unang-una, ang Diyos na Espiritu ang siyang may panukala na siya ay magkakatawang tao. Ang Diyos na Espiritu, siya ay bumaba. At nung siya ay bumaba, pagpasok sa sinapupunan ni Maria, tubig at dugo ang kinalabasan ng Espiritu. Naging tubig at dugo. Sinabi po ng Biblia, siya ay naparito sa tubig at dugo lang. Tubig at dugo, yan po ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo tungkol sa kanyang anak. Ito po ang patutuo ng Diyos, kung paano naparito ang kanyang anak.
ang kanyang anak ay naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Hindi ko dugo lamang, sapagat hindi kulay pula. Tubig at dugo. Yun po ang proseso na pinagdaanan ng Diyos para siya ay maging tao. Lilibig siya kay Maria at magiging banal na bagay sa sinapupunan ni Maria. At ang banal na bagay na yon, ang pagtuturo ng Biblia, ang kanyang komposisyon ay tubig at dugo. Hindi po ito turo at aral ng sino man sa amin, lalo na po ako. Aral po ito ng Biblia. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo tungkol sa Kanya, ay may patutuo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ng Diyos, sapagkat ang hindi sumasampalataya sa patutuo na binigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Isang malaking pagkakamali daw po ang hindi maniwala sa araw na ito o sa totoong ito. Ang may patutuo rito ay ang Diyos. Nung naparito ang Kanyang anak sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang ayaw maniwala, hindi ako ang hindi pinaniniwalaan, ang Diyos mismo. Sabi nga dito, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. At ito ang patutuo ng Diyos. Naparito ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng tubig at dugo. Malinaw po sa banal na kasulatan. Noong ang sanggol po ay lumabas, hindi na po siya tubig at dugo. Hindi na po siya tubig at dugo. Siya po ay dugo at laman na. Pagkalipas po ng siyang lamuan, siya ay sinila, lumabas siya ngayon na dugo at laman. Totoo po ba na ito ay dugo at laman? Basa. Ito pa ang sinasabi sa 1 John 4:2. Sabi lang, Kapitulo 11, talatang 26 hanggang 27. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at pinuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang ating Panginoon Kristo, siya ay nabayubay at nakapako sa cross. Ang nakapako doon ay ang kanyang katawan. Katawang may laman at may buto. Hindi dugo at tubig. Katawan na namatay, nahirapan. Katawan nung maubusan ng dugo, sapagkat umagos ang kanyang dugo, naubos ang kanyang dugo, ay nanghina, nahiyo at namatay. Nagdilim ang kanyang paligid. Yun ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagparito. Nung ang Diyos ay magkatawang tao, naging taong totoo, ipinaglihim. Kaya nandito na rin, ipinaglihim. Ipinagbuntis. At isinila na gaya ng isang sanggol. At sinabi ko, proseso ng isang tao ang kanyang pagkakapanganak. Sabi ng iba, ang proseso ng tao dapat mayroong ama. Si Adan po, ginawa ng Diyos, walang ama at walang ina. Siya ba ay taong totoo? Si Eva po, galing sa katawan ni Adan, walang ama, walang ina. Sila po yung mga unang tao. Hindi nangangahulugan na kapag walang ama o kaya'y walang ina, hindi daraan sa proseso ng pagiging tao. Yun po ang ginawa ng Panginoong Diyos. At ang palutuong yan, ng proseso na yan, ang Diyos mismo. Sa ating Panginoong Kristo, siya ay naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Hindi ko natin mababasa na sa pamamagitan ng tubig, dugo at Espiritu Santo. Kapag sinabi ninyong may Espiritu Santo, pagdadagdag na yan. Hindi po yan nakasulat sa Biblia. Kaya ito po ang paliwanag ng Biblia. Ano po ang tamang paniniwala sa ating Panginoong Kristo? Question. Ito pa ang sinasabi sa unang Juan 4:2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong sa laman ay sa Diyos. Amen. Makikilala natin ang sa Diyos, ang bawat Espiritu na nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman, siya ay sa Diyos. Malinaw po, ano po yung laman? Flesh. Tao.
Hindi ho laman ang Diyos. Hindi ho laman ang Espiritu. Word by word po yan. At isa pa po to. Sa ikalawang buwan, kapitulo 1, talatang 7. Sapagkat maraming magmandaraya at magsisilitaw sa sanlibutan, sa makatutbagay ang mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong sa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Amen. Ang mandaraya daw po at ang Antikristo, ang hindi nagpapahayag na ang Panginoon Jesucristo ay naparito sa laman. Sabi nila, pag sinabi mong siya ay tao at taong totoo, ay parang minamaliit mo, hindi mo nirespeto ang Diyos. Sabi ng iba, hindi po. Ang totoo, yun ang kalwalatian ng Diyos. Bakit po sinabi na yun ay kalwalatian ng Diyos? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Lahat ng bagay ginawa ng Diyos. Lahat ng bagay ng ginawa ng Diyos, madali pa sa Kanya. Madali. Ang pinakamahirap na bagay na ginawa ng Diyos, iiwanan niya ang Kanyang pagka-Diyos. Siya ay magkakatawan tayo. Siya ay Diyos na maluwalhati. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Magpapakabaga sa iyo. Nasa Kanya lahat ng karangalan at latian. Sa Kanyang pagkakatawan tao, hindi niya gagamitin ang Kanyang pagka-Diyos. Aklat ng Pilipos, kapitulo 2, talatang 6. Na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi bago sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Ang patutuo niya, Apostol Pablo, siya bagamat nasaan yung Diyos. Kailan po yung salitang siya ay nasaan yung Diyos? Siya ay nasaan yung Diyos nung siya ay sa kalagayan Diyos. Hindi po siya yung Diyos sa kalagayan tao. Mali po yun. Siya ay Diyos sa kaanyuan nung siya ay nasa kalagayan ng Diyos. Hindi niya inari. Hinubad niya ito. So nung siya nagkatawang tao, inalis niya sa Kanya. Iniwan niya yung Kanyang pagka-Diyos. Kaya nung siya bumaba, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng tubig at dugo, naparito siya, at sa pamamagitan ng pagiging laman, yun ang Kanyang pagparito. Kaya lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo ay totoo. Hindi kapare sa sinasabi ng iba, hindi siya maghihirap sapagkat meron siyang pagka-Diyos. Tama. Kung meron siyang pagka-Diyos, hindi lamang hindi siya maghihirap, hindi pa siya mamamatay. Bakit siya namatay? Sapagkat wala yung Kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos. Inalis niya ang Kanyang pagka-Diyos. Ngayon kung hindi niya inalis, kung meron ang Kanyang pagka-Diyos, bakit siya namatay? Sa panahon nung siya namatay, saan napunta ang Kanyang pagka-Diyos? Sa panahon siya namatay, umiral ba ang Kanyang pagka-Diyos? Dapat wala para siya mamatay. Tama po ang sinabi ng Biblia. Nung naparito ang Panginoon Kristo, laman. Walang karugtong na Diyos o kaya yung Espiritu Santo. Naparito siya na laman. Yun ang tunay na aral. At kapag hindi natin tinuro yan, Antikristo tayo. Kapag ayaw natin tanggapin yan, Antikristo pa rin tayo. Hindi ko po sinabi. Sinabi ko ng Biblia. So, ano ang mali rito sa araw na ito? Okay. Naging tao siya totoo. Kinumpit natin kung ilang taon na siya naging taong totoo. Mula nung siya ay isilang hanggang sa siya ay nag-umpisa sa kanyang ministeryo, ilang taon? Lucas, kapitulo 3, sa talatang 25 ba yan? 23. At si Jesus din ay nagpasimulang magturo na may gulang na 30 taon. Okay. Na anak na sinampatana ni Jose at ng Edith. Amen. Nag-umpisa siya sa kanyang ministeryo sa edad na 30 taon. Ang problema, Brother James, nag-uumpisa pa lang siya, 30 years na. So meron ng 30 years, ano? Ilang taon ba siya nag-ministry sa kanyang mga alagad, nagturo? 3 and a half. Kaya nga, merong 33, hindi. Sabi ko, 33 years and a half ito. Okay. Eh sabi ng mga kasamahan kong mga nag-aaral dito, Pastor, ay kumusta yung siyam na buwan siyang ipinag-i sa sinabubuhan ni Maria. So, 33 years and a half. Plus 9 months.
34 years na mahigit. 34 na taon na ang Diyos ay wala sa kalagayang Diyos. Ang Diyos ay nasa kalagayang laman. Ang Diyos ay nasa kalagayang tao. Mali ba ito? Mali ba ngayon? Alisin na natin yung 34 years. 30 na lang. Hindi rin tapayag ng mga marami sapagkat doon pala nag-umpisa yung kanyang ministeryo. So, for the past 34 years, meron Diyos na iisa, nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Naging taong totoo. At sa kalagayang tao, walang pagka-Diyos. Sa madaling salita, yun ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon Diyos na nag-iisa. Ngayon, sabi ko po kanina, ito ay kalawalhatian ng Diyos. Bakit ko po sinabi, ito ay kalawalhatian ng Diyos? Ang sabi ng iba, minaliit ko raw, nutya ko raw ang Diyos sapagkat ang ating Panginoon Kristo, tinanggihan ko siya na Diyos. Hindi ko po tinanggihan ang Panginoon Kristo na Diyos. Inikilala ko siya na siya ay Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. At sa panahon ng siya nagkatawang tao, nasa kalagayang tao siya. Kaya nga, pagkatapos ng kanyang pagkakatawang tao, umakyat siya sa langit. At tandaan ko ninyo, nung mabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo, sa kanyang pagkabuhay na maguli, wala pa rin siya sa kalagayang Diyos. Nung nabuhay siya na maguli, sinabi niya sa kanyang mga alagad, huwag mo akong tipuhin, huwag niyo akong tipuhin. Hindi pa ako nakakaakyat sa ating Ama, sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kung siya ay mayroong pagka-Diyos at sa kanyang pagkabuhay na maguli, Diyos na siya, ulit kaagad. Bakit pa niya sasabihin niyo? Naakyat siya sa kanyang Ama, sa ating Ama, sa ating Diyos, sa kanyang Diyos. Nilitaw na siya ay Diyos na may kinikilalang Diyos. Nilitaw na siya ay Diyos tapos mayroong pang Ama na Diyos. Ano po ba ang sinabi ng Biblia? Ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Sinabi niya sa kanila na bago si Abraham ay ako nga. Paano naging bago si Abraham ay ako nga? Bago siya naging tao, siya ang Diyos noon na nakita ni Abraham. Siya yun. Ngunit dumating yung panahon na siya ay naging tao. At nung siya naging tao, siya ay nanggaling sa binhi ni Abraham. Siya ay nanggaling sa lipi ni Abraham. So, bilang Diyos, siyang Diyos na sinasamba ni Abraham. Siya rin yung Panginoon na tinatawag ni David. Ngunit bilang tao, nung siya nagkatawang tao, dumaan siya sa lipi ni Abraham. Siya ay dumaan sa lipi ni David. Bilang tao. Kaya kailanman wala siyang pagka-Diyos. Nung siya ay naparito, siya mismo ang nagpapauto. Nung siya ay naparito ang kanyang anak sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Iyon po yan. Walang dagdag yan at hindi pwede dagdagan yan. Kapag dinagdagan niya ng sinuman tao, magkakasala tayo sa palatuntunan ng banal na kasulatan. Ngayon, bakit ko po sinabi sa inyo na ito ang kadakilaan ng Diyos? Aklat ng Filipos, Kapitulo 2. Also, ganito po ang sinasabi. At palibasa ay nasumpungan sa inyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Tama muna, okay. Nung siya ay nasumpungan sa kalagayang tao, nasa anyong tao, ay pakababa siya hanggang sa kamatayan sa krus. At nung mangyari ang mga bagay na ito, siya ay pinakadakilan ng Diyos. Binigyan siya ng pangalan na lalo sa lahat ng pangalan. Ang pangalan Jesus po, marami nagtuturo na ang pangalan Jesus ay pangalan ng Diyos noong unang panahon. Hindi po. Ang pangalan Jesus po ay pangalan na ibinigay sa sanggol na ipapangalan. Sinabi ng Biblia. Ang ibig pong sabihin ng pangalan Jesus, tagapagligtas, manunubos, mamamagitan, tagapamagitan. Yung pangalan Jesus na ibinigay doon sa sanggol na naging tao, nagtagumpay. At nung siya nagtagumpay hanggang sa kamatayan sa cross, binigyan ng dakilang kalwalhatian, binigyan ng award. Pinakamataas na pangalan na yung pangalan Jesus. Kaya nung si Kristo, ang ating Panginoon, umakyat sa langit, bumalik sa kanyang pagka-Diyos, yung pangalan na yung dinala niya na, ang pangalan ng Diyos ay Jesus.
binigyan ng award yung pangalan Jesus. Nakasulat, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod lahat sa pangalan ng Jesus, sapagkat yung pangalan ng Jesus, yung Jesus nagtagumpay, nagpakababa, hanggang sa kamatayan sa krus. Totoo po ba na ito ay kadakilaan ng Diyos? Tuloy natin. Upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit, na nangasa ibabaw ng lupa at na nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalalulwalhati ng Diyos Ama. Tingnan ninyo. Kanino ho kalatian ngayon? Nasasabihin mo ang ating Panginoon Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon. Siya ay nagtagumpay. Kalwalhatian ng Diyos Ama. Eh bakit po magiging kalwalhatian ng Diyos Ama ngayon? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Oh. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Yun namatay at nakakaba sa krus, kalagayan niya bilang Diyos. Bilang tao. Yun ang kanyang pagpapakita. Kaya, ako po yung tatanungin, ito ang pinakadakilang bagay na nagawa ng Diyos. Sabi nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Eh yung gagawin niya palang pagbibigay ng kanyang begotten Son, siya mismo yun magiging Son. Yung Ama ay magiging anak.